Kamusta sa lahat? Ako si Dr. Maria Reyes. Ngayon ay ating susuriin ang paksang, lunas sa mahinang bato, mabulang ihi, at pagpapababa ng creatinine gamit ang bawang. Para sa mga may mahinang bato, mabulang ihi, ang paggamit ng bawang kasama ang sangkap na ito ay nagpapababa ng creatinine, nag-aalis ng pag-ihi sa gabi, at nagbibigay ng mahimbing na tulog. Isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat, mga ginagalang kong nanay, tatay, at mga kapatid na nagbalik dito sa channel na Kalusugan. Lahat, hiling ko na kayo ay laging malusog, may payapang isipan, at matibay na bato, kidneys, upang lubos ninyong ma-enjoy ang masasayang araw at panahon kasama ang inyong pamilya. Mga kaibigan, sa loob ng maraming taon ng pakikipag-usap sa mga taong may mahihinang bato, napakarami ko nang narinig na mga hinaing na nagpapabigat sa aking puso. May isang nanay na nagsabi sa akin, tuwing umiihi ako, nakikita ko ang puting bula na parang sabon at hindi ito nawawala. Hindi ako makapagsabi kahit kanino dahil takot akong ma-diagnose na may kidney failure. Mayroon namang isang tatay na nagdadialysis na ang nagtapat sa akin. Doktora, kung nalaman ko lang sana ng maaga ang mga senyales na ito, hindi sana aabot sa puntong kailangan kong matali sa ospital buong linggo. Ang mga tapat na hinaing na iyon ay laging bumabagabag sa akin at nagpapaisip. Mayroon bang paraan para matulungan ang bato na gumaling ng natural, na hindi magastos, at hindi na kailangang mag-alala o matakot pa? At ang sorpresa ay nanggaling mismo sa ating pamilyar na kusina. Isang maliit na lamang lupa na sobrang pamilyar sa atin kaya't hindi na natin pinapansin. Ngunit kapag ginamit ng tama, kaya nitong gumawa ng himala para sa ating mga bato pagkatapos lamang ng isang linggong paggamit. Maraming pasyente ang nagsabi sa akin na ang ihi nila ay naging mas malinaw, nabawasan ang bula, naging mahimbing ang tulog, at pagkagising sa umaga ay magaan ang pakiramdam na parang napalitan ng bagong dugo ang katawan. Ang lamang lupa na iyon ay walang iba kundi ang bawang. Ang maliit at tahimik na kaibigan na kasama ng tao sa loob ng libu-libong taon. Kapag sinabing bawang, madalas ninyong naiisip na ito ay pampalasa sa lutuin o gamot sa sipon. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na sa loob ng bawat butil ng bawang ay may nakatagong mahalagang biolohikal na yaman. Napatunayan ng modernong siyensya na ang bawang ay may kakayahang lumaban sa pamamaga. Anti-inflammatory, antioxidant, nagpapababa ng presyo ng dugo, nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo, at lalo na pinipigilan ang pinsala sa mga ugat ng bato, glomeruli, upang mabawasan ang pasanin ng bato at natural na mapababa ang creatinine index. Ang bawang ay parang isang mabait na tagalinis ng dugo. Tahimik na nililinis ang bawat patak ng dugo upang makapagpahinga ang bato at upang ang katawan ay muling sumigla mula sa loob. At ang nakakatuwa, kailangan lang ninyong malaman ang tamang paggamit. Hindi kailangan ng mamahaling gamot. Hindi kailangan ng food supplements. Ilang butil lang ng bawang araw-araw ay sapat na para makita ang malinaw na pagbabago matapos ang isang linggo. Sa video na ito ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong 3. Paraan ng paggamit ng bawang na simple, ligtas sa bato, at epektibo na napatunayan na ng parehong tradisyonal, Eastern, at modernong Western medisina upang matulungan ang inyong bato na mag-leave o magpahinga matapos ang mahabang panahon ng pagtatrabaho ng husto. Ang bawat paraan ay may sariling mekanismo, may totoong kwento ng pasyente, at may matibay na basehan sa siyensya. Lalo na sa ikatlong paraan, ibubunyag ko ang sikreto ng mga Hapon, ang uri ng gintong panangga na tumutulong sa maraming matatanda na mapanatiling matatag ang function ng bato at maiwasan ang maagang dialysis. Kaya't, tandaan ninyong panoorin ang buong video na ito dahil minsan, ang isang maliit na kaalaman ay maaaring bumago sa buong buhay at kalusugan natin. Bago tayo magsimula,
Huwag kalimutang pindutin ang subscribe sa channel na Kalusugan. Lahat para linggo-linggo ay maipadala ko sa inyo ang mga natural na sikreto na madaling gawin para maging malusog ang bato, mawala ang pag-ihi sa gabi, at magkaroon ng mahimbing na tulog. At ngayon, inaanyayahan ko kayong sumisid ng mas malalim para maintindihan kung bakit humihina ang bato habang tumatanda at paano nagiging tahimik na tagapagligtas ng bato ang bawang. Mga minamahal, ang bato ay isang tahimik ngunit tapat na organ. Sinasala nito ang dugo sa loob ng 24 oras bawat araw, nagtatrabaho ng walang pahinga. Ito rin ang bahala sa pag-regulate ng blood pressure, pagbalanse ng tubig at electrolytes, at gumagawa pa ng hormones para tulungan ang katawan na gumawa ng red blood cells. Noong tayo ay bata pa, ang ating mga bato ay parang bagong water filter, malakas at tahimik na gumagana araw at gabi. Ngunit habang tumatanda, ang filter na iyon ay nagsisimulang mapudpod unti-unti. Ang mga butas ng filter sa glomerulisalaan ng bato ay unti-unting nababarahan ng kolesterol, sobrang asin, asukal, at mga lason na naipon mula sa maraming taon ng pagkain, stress, at mga gamot. Sa simula, mapapansin ninyo na ang ihi ay may bula, malabo, o madalas kayong umihi sa gabi. Hindi iyon maliit na bagay, kundi iyon ay sigaw ng saklolo ng inyong bato. Kapag pagod ang bato, hindi nalilinis ang dugo at ang mga lason ay bumabalik sa katawan. Ito ang dahilan kung bakit nangingitim ang balat, namamanas, tumataas ang presyon ng dugo, at nagugulo ang tulog. Ang mahinang bato ay nagpapabigat din sa trabaho ng puso at utak, kaya mabilis bumagsak ang katawan. Sa Western medicine, tinatawag itong pagbaba ng glomerular filtration rate. Sa tradisyonal na medisina naman, sinasabing ito ay kidney key deficiency o kidney yang deficiency. Ibig sabihin, ang apoy sa loob ng bato ay mahina na, hindi na sapat ang init para alagaan ang ibang organ. Sa oras na ito, ang kailangan ng bato ay hindi pampalakas na gamot, kundi pahinga at natural na paglilinis. Parang isang tao na sobrang nagtrabaho, kung siya ay pagpapahingahin at aalagaan gamit ang mainit at masustansyang pagkain, unti-unti siyang gagaling. At iyan ang dahilan kung bakit ang bawang ay naging tahimik na tagapagligtas ng bato. Kapag sinabing bawang, madalas iniisip ng tao na isa itong maanghang na pampalasa sa bawat hapagkainan. Pero sa pananaw ng medisina, ang bawang ay hindi lang pampalasa, kundi isang gamot ng mahihirap, simple, mura, pero ang halaga ay higit pa sa maraming mamahaling gamot. Sa sinaunang medisina, tinatawag ng mga ninuno ang bawang na pampainit ng gitna, pampawala ng lamig, cold, pampadaloy ng enerhiya, ki, panlaban sa lason, at pumatay ng bakterya. Ibig sabihin, tumutulong ito na magbigay ng moisture sa loob, ilabas ang lamig, ayusin ang daloy ng nakabarang hangin, at tunawin ang mga lason na tahimik na nasa katawan. Para sa mga may mahinang bato, ito ay napakahalaga. Dahil ang mahinang bato ay madalas kasabay ng lamig, coldness, malamig mula sa loob palabas. Kapag ang dugo at enerhiya ay barado, kailangang magtrabaho ng bato ng mas matindi para salain ang dugo at panatilihin ang balanse. Ang bawang, gamit ang kanyang katangiang mainit, ay tumutulong na buhayin ang Mingmen fire, ang maliit na apoy na nasa pagitan ng dalawang bato, na itinuturing na pinagmumula ng enerhiya ng buhay ng tao. Kapag nabuhay ang apoy na ito, mas gaganda ang daloy ng dugo, iinit ang bato, at ang mga sintomas tulad ng pag-ihi sa gabi, panlalamig ng kamay at paa, at pagkapagod ay unti-unting mababawasan. Ayon naman sa modernong medisina, napatunayan ng siyensya na ang bawang ay may napakaraming biological active ingredients na napakalakas tulad ng allicin, S-allylcysteine, at flavonoids. Ito ang mga sangkap na may kakayahang lumaban sa pamamaga, antioxidant, nagpapababa ng kolesterol, nagpapataas ng sirkulasyon ng dugo, at nagpoprotekta sa kidney cells mula sa pinsala. Pagpasok sa katawan, binabawasan ng bawang ang oxidative stress, ang pangunahing dahilan
kung bakit maagang nasisira ang mga ugat ng bato at tumataas ang creatinine sa dugo. Lalo na, ang pag-aaral ng Osaka University sa Japan noong 2012 ay nagpakita na ang S-allylcysteine sa black garlic ay tumutulong protektahan ang membrane ng kidney filter, pinapabagal ang kidney failure at sinusuportahan ang natural na pag-stabilize ng blood pressure. Ang nakakatuwa ay ang epektong ito ay galing sa isang simpleng sangkap, walang side effects, at pwedeng gamitin agad sa pang-araw-araw na pagkain. Madalas kong sinasabi ng pabiro na ang bawang ay maliit na kaibigan ng bato. Araw-araw, tahimik nitong winawalis ang mga dumi sa daluyan ng dugo. Tinutulungan ang bato na magpahinga, nililinis ang katawan, at pinapayapa ang tulog. Pakinggan man na parang simple, pero ito ay katotohanan na napatunayan ng parehong tradisyonal at kanluraning medisina. Sino ang mag-aakala na sa isang butil ng bawang araw-araw, kapag tama at regular ang paggamit, ay makakatulong bawasan ang bula sa ihi, ibaba ang creatinine, i-regulate ang BP, at painitin ang katawan, mga bagay na hindi siguradong maibibigay ng mamahaling gamot? At ang mas maganda pa, hindi mahirap gamitin ang bawang. Kailangan lang ninyong piliin ang tamang oras at tamang paraan ng paghahanda. At mula sa isang simpleng sangkap, ang bawang ay magiging isang tahimik na doktor na tutulong sa katawan na gumaling araw-araw. Ngayon mismo, ibabahagi ko ang 3 konkretong resip na madaling gawin, ligtas, mura, pero talagang epektibo para masimulan na ninyong gawin sa inyong sariling kusina. Recipe 1. Bawang na binabad sa pulot honey. Ang gold pair para sa mahimbing na tulog at pagbawas ng pag-ihi sa gabi. Mga minamahal, sa lahat ng paraan ng paggamit ng bawang, marahil ang bawang na binabad sa honey ang pinakamadaling gawin at nagbibigay ng pinakamalinaw na epekto para sa mga may mahinang bato, madalas umihi sa gabi, o may insomnia. Ito ang resipe na itinuro ko sa napakaraming matatanda at ang himala ay laging nauulit pagkatapos lang ng ilang linggong pagtitiyaga. Sinasabi ng mga matatanda noon, sa umaga isang kutsarang pulot, sa hapon isang butil ng hilaw na bawang hahaba ang buhay, lalakas ang katawan, at lalayo ang sakit. Mukhang simple, pero sa likod nito ay isang mahalagang karanasan na naipon ng daan-daang taon. Si Aling Nena sa Batangas, 66 taong gulang, ay nagkwento sa akin noon na bawat gabi ay kailangan niyang bumangon ng 4 na beses para umihi. Putol-putol ang tulog, pagkagising ay mabigat ang katawan, at lutang ang isip kaya wala na siyang lakas gumawa ng kahit ano. Matapos niyang gawin ang resipe ng bawang at honey na itinuro ko, pagkalipas lang ng 1 buwan, tumawag siya ulit na puno ng tuwa ang boses. Sabi niya, ngayong gabi, 1 beses na lang ako bumangon. Pagkagising ko, magaan ang ulo ko, gising na gising, masarap ang kain at tulog, at pati sikmura ko ay kalmado. Nakakatuwang marinig dahil minsan ang paggaling ng kalusugan ay hindi nangangailangan ng malalaking bagay. Kailangan lang ng tamang paraan, tamang oras, at kaunting tiyaga. Ang paraan ay napakasimple. Kailangan nyo lang ng 200 gram ng native na bawang-bawang Tagalog. Balatan ito at ilagay sa malinis na garapon na bubog glass jar. Buhusan ng purong wild honey, pulot-pukyutan, hanggang lumubog ang bawang. Takpan ng mahigpit at ilagay sa lugar na mahangin at hindi naiinitan. Ibabad ito ng mga 15 araw at pwede nang gamitin. Tuwing umaga pagkatapos kumain, kumain lang ng 2003 butil ng bawang na nababad malambot na ito o uminom ng 1 kutsarang honey kasama ng maligamgam na tubig. Ang lasa ay manamis-namis na may kaunting anghang, madaling kainin at bagay kahit sa mga matatanda na may mahinang tiyan. Sa siyensya, ang bawang ay may alisin, isang natural na anti-inflammatory at antibacterial na napakalakas. Kapag hinalo sa enzymes ng honey, gumagawa ito ng reaksyon na tumutulong sa katawan na ibaba ang creatinine, pakalmahin ang pamamaga ng glomeruli, bawasan ang manas,
at palakasin ang pag-ihi, diuretic. Kasabay nito, ang honey ay nagbibigay ng malusog na enerhiya, nag-i-stabilize ng blood sugar, tumutulong magpakalma, sedative, at binabawasan ang oxidative stress, isa sa mga dahilan kung bakit ang mga may mahinang bato ay laging puyat at pagod. Sa madaling salita, ang bawang ang tagalinis ng dugo at tagaayos ng bato, habang ang honey ay parang mainit na enerhiya na nagpapakain sa bawat cells. Kapag pinagsama ang dalawa, nagiging gold pair ito, anti-inflammatory na, pampakalma pa, at inaalagaan ang katawan mula loob palabas. Gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 2,003 linggo at makikita ninyo na ang ihi ay mas malinaw, mababawasan ang bula, hihimbing ang tulog, at sa umaga ay magaan ang pakiramdam. Hindi lang nito pinapalakas ang bato at pinapaganda ang tulog, ang resipeng ito ay marami ring benepisyo sa buong katawan. Nililinis ng bawang ang dugo, binabawasan ang bad fats, pinapababa ang BP, at pinoprotektahan ang puso. Habang ang honey ay nagpapataas ng immunity, pinapakalma ang tiyan, pinapainit ang baga, binabawasan ang ubo at plema. Kaya ang mga matatandang gumagamit nito ay masarap kumain, mahimbing matulog, namumula ang pisngi, at mas matalas ang isip. Naalala ko pa si Mang Jose sa Cebu, 70 anyos, na may chronic bronchitis, dagdag pa ang high blood, at madalas na pag-ihi sa gabi. Noong una, takot siya sa anghang ng bawang. Pero noong tinuruan ko siyang ibabad ito sa honey para tumamis, naging matyaga siya sa pagkain ng 2 maliliit na butil. Pagkatapos mag-almusal, pagkalipas lang ng 7 araw, masaya siyang tumawag at nagmayabang sa akin. Ngayong gabi, dire-diretso ang tulog ko. Nabawasan ang ubo, nabawasan ang pag-ihi, at gumaan ang katawan ko. Doktora, lalo na pagkatapos ng 1 buwan nang magpa-check up siya ulit, naging stable ang kanyang BP at bumaba ang liver enzymes. Sabi ng doktor niya ay ituloy lang niya ito. Kaya sa mga may rayuma, sakit sa balikat, nanlalamig na kamay at paa, o hindi makatulog ng matagal, pwede ninyong gamitin ang resiping ito. Kapag mainit ang katawan at maganda ang daloy ng dugo, mawawala ang sakit at magiging payapa ang tulog. Iyan ang dahilan kung bakit tinatawag ng mga Hapon ang honey garlic na gamot ng kaligayahan. Isang munting resipe, pero tinatamaan ang 3 bagay na laging hangad sa pagtanda: mahimbing na tulog, maayos na panunaw, at magaan na pakiramdam. Madalas kong sinasabi, ang kaunting tamis ng kalikasan tuwing umaga ay kayang pakalmahin ang bato at pati na ang kaluluwa. Gayunpaman, may ilang paalala ako para magamit nyo ito ng ligtas at epektibo. Ang mga may diabetes ay dapat magtanong muna sa doktor bago gumamit ng honey ng madalas. Piliin lang ang totoong wild honey at native na bawang maliit, siksik, mabango. Huwag na huwag gagamit ng imported na bawang o honey na may halong asukal, mawawala ang bisa at masama sa tiyan. Huwag kainin kapag gutom. Mas mainam na 30 minuto pagkatapos ng almusal o hapunan. Kapag nalinis ang katawan, nakapagpahinga ang bato, at payapa ang isip, ang tulog ay darating ng kasinggaan ng paghinga. Recipe 2. Hilaw na bawang. Ang mandirigma laban sa pamamaga ng bato, bawas sa mabulang ihi, at natural na pampababa ng creatinine. Mga minamahal, kung sa unang recipe ay gold pair ang bawang at honey, sa ikalawang recipe naman, ang hilaw na bawang ay ang tahimik na mandirigma, matapang, malakas, ngunit napakasimple, na tumutulong sa katawan na gumaling mula sa loob. Walang arte, hindi magastos. Isang maliit na butil lang ng bawang araw-araw, mararamdaman ninyo ang malinaw na pagbabago sa katawan. Ihi na mas malinaw, bula na nawawala, tulog na malalim, at paggising na magaan na parang may bagong dugo. Ang hilaw na bawang ay regalo ng bayan na pinagkakatiwalaan ng ating mga ninuno mula pa noon. Mula sa magsasaka sa bukid hanggang sa mga lolo sa nayon, alam ng lahat na ang pagkain ng bawang ay pampainit,
pang-iwas sa sipon, at panlaban sa lamig. Pero kakaunti ang nakakaalam na ang hilaw na bawang ay nakakabawas din ng pamamaga sa glomerulisalaan ng bato, naglilinis ng dugo, nagre-regulate ng BP, at nagpapababa ng creatinine ng natural. Sabi ng matatanda, ang mahalagang gamot ay wala sa presyo, kundi sa kung hiyang sa tao. At ang bawang ang gamot na pinakahiyang sa katawan nating mga Pilipino, maanghang pero mabuti. Naalala ko si Lolo Carding sa Laguna, 68 anyos. Dati ay umiihi siya ng 4 beses sa gabi. May maputing bula ang ihi, maitim ang balat, pagod ang katawan, at laging malamig ang paa at kamay. Nang magpa-check up, sabi ng doktor ay bumaba na ang kidney function at tumaas ang creatinine. Kaya pinayuhan siyang maggamot ng matagalan. Dahil ayaw niyang uminom ng maraming gamot, sinubukan niya ang paraang katutubo na itinuro ko. Noong unang linggo, sabi niya, ay maanghang daw talaga. Pero pagdating ng ikalawang linggo, tumatawa na niyang sinabi, nakakapagtaka, doktora. Ngayong gabi, 1 beses na lang ako bumangon. Mas malinaw ang ihi ko. Ang sarap ng tulog at pagkagising ko ay napakagaan ng pakiramdam. Matapos ang 3 linggo, ang mga sintomas ng pagod at bigat ay nawala na rin. Ang hilaw na bawang ay epektibo dahil naglalaman ito ng allicin, isang mahalagang sangkap na nag-a-activate lang kapag ang bawang ay dinikdik at hinayaan sa hangin ng mga 10 minuto. Ang allicin ay napakalakas na natural antibiotic na kayang pumatay ng bakterya na nagdudulot ng urinary tract infection, UTI, nagpapababa ng pamamaga sa glomeruli at tumutulong sa bato na salain ang dugo ng mas maayos. Hindi lang iyon, binabawasan din ng bawang ang oxidative stress, ang dahilan ng maagang pagkasira ng bato at pagtaas ng creatinine. Ayon sa pag-aaral ng National Institute of Nutrition sa India noong 2011, ang mga taong kumakain ng hilaw na bawang ng madalas 4 beses sa isang linggo ay may mas magandang blood filtration index at mas mababang panganib ng kidney failure ng 25% kumpara sa mga hindi kumakain. Sa pananaw naman ng tradisyonal na medisina, ang bawang ay may lasang maanghang, katangiang mainit, at pumapasok sa meridian ng spleen, stomach, at kidney. Tinatawag itong pampainit ng gitna, pampadaloy ng hangin, at panlaban sa lason. Kapag kumain ng hilaw na bawang, ang init ay kakalat mula sa puson pataas, nagigising sa Mingmen fire, ang apoy ng buhay sa pagitan ng mga bato. Kapag nagising ang apoy na ito, dadaloy ang dugo at enerhiya, iinit ang bato, at mailalabas ng maayos ang tubig. Ang mga sintomas, tulad ng pag-ihi sa gabi, manas, at panlalamig, ay mababawasan. Masasabing ang isang butil ng bawang ay parang mitsa na muling nagsisindi ng buhay para sa batong nanlalamig. Bukod sa pagpapalakas ng bato at pagbawas ng bula sa ihi, ang tamang pagkain ng hilaw na bawang ay nagdadala ng mga benepisyong hindi inaasahan. Sa mga may high blood at high cholesterol, pinapababa nito ang bad cholesterol at BP at binabawasan ang risk ng stroke. Sa mga may sinusitis, ubo, o chronic sore throat, ang bawang ay antibacterial, nagtatanggal ng plema, nagpapainit ng baga para mas madaling huminga at makatulog. Sa mga laging kinakabagan o hindi matunawan, pinasisigla nito ang panunaw at pinapainit ang tiyan. Marami pang ang nagsasabi na dahil sa pagkain ng hilaw na bawang, namula ang kanilang balat, nabawasan ang paglalagas ng buhok, at tumalas ang memorya. Ang tamang paraan ng paggamit, napakasimple pero kailangang tama para hindi makasama. Dikdikin o pitpitin ang 1,000 dos maliliit na butil ng bawang. Iwanan muna sa hangin ng 10 minuto. Ito ay para mabuo ang alisin. Kainin ito pagkatapos kumain. Pwede isabay sa nilagang gulay, saging na saba, o haluan ng kaunting asin o suka para mas madaling kainin. Kung takot kayo sa amoy, pwedeng ibabad ang hiniwang bawang sa hani ng ilang minuto o ipasingaw sandali sa sinaing para mabawasan ang anghang pero nandoon pa rin ang bisa.
Para sa mga may mahinang bato at high blood, panatilihin ang 1,002 butil araw-araw. Maging matiyaga sa loob ng 3 linggo at mararamdaman ninyo ang pagbabago. Gayunpaman, gusto kong idiin. Ang hilaw na bawang ay gamot, kaya ang sobra ay masama. Isang tawan, butil lang kada araw. Huwag kakainin kapag walang laman ang tiyan para hindi sumakit ang sikmura. Para sa mga may ulcer, GERD, low blood pressure, o umiinom ng blood thinners bawasan ang dami o lumipat sa bawang na pinasingaw o inihaw ng bahagya. Kung may amoy sa bibig, ngumuya ng dahon ng mint o uminom ng tubig na may lemon. Ang hilaw na bawang ay simpleng regalo ng kalikasan. Kahit maanghang, ang anghang na iyon ay gamot ng buhay. Pinapainit ang katawan, pinadadaloy ang dugo, pinagpapahinga ang bato, at pinapayapa ang isip. Sabi ko nga, ang isang butil araw-araw ay parang maliit na apoy na muling nagsisindi ng sigla ng mga matatanda para humaba ang buhay. Recipe 3. Black garlic. Itim na bawang. Ang sikreto ng mga Hapon para iwas dialysis at pampahaba ng buhay. At para tulungan ang bato na hindi lang maging malusog kundi bumata rin, ibubunyag ko ang sikreto ng mga Hapon. Ang paraan nila ng paggawa ng puting bawang patungo sa pagiging black garlic na lumilikha ng panangga laban sa pagtanda ng bato na kinikilala ng medisina. Huwag kayong aalis. Dahil ito ang gintong sikreto kung bakit umaabot ang mga Hapon ng 90 anyos. Na malakas pa ang bato at matalas ang isip. Mga minamahal, ang mga Hapon ay kilala sa pagkakaroon ng pinakamahabang buhay sa mundo. At sa kanilang menu, may isang maliit na bagay na laging nandoon, ang black garlic. Sa Japan, tinatawag itong kuro niniku o black jewel of health. Naniniwala sila na ang isang butil nito ay kayang protektahan ang puso, atay, at lalo na ang bato mula sa maagang pagtanda. Naalala ko ang isang pasyente ko, si Lolo Ramon sa Cebu, 74 anyos. Payat siya, may high blood at stage 2 kidney disease. Matapos makinig sa payo ko tungkol sa black garlic a la Japanese, naging matiyaga siya sa pagkain ng 1,002 butil nito tuwing umaga. Pagkalipas ng halos 2 buwan, nang magpa-check up siya, bumaba ng bahagya ang creatinine at naging stable ang BP. At ang nakakatuwa, sabi niya, ang tulog ko ay napakahimbing at paggising ko parang bumalik ang lakas ko noong binata pa ako. Mga kaibigan, ang kaibahan ng black garlic ay nasa proseso ng paggawa at espesyal na biological mechanism nito. Kapag ang puting bawang ay inuro, fermented, sa temperaturang 60,090 degrees Celsius at humidity na 80,090% sa loob ng 30 araw, nangyayari ang Maillard reaction. Ito ay natural na proseso na nagpapaitim sa bawang. Nagpapalambot dito na parang gummy candy, nagpapatamis na parang pulot, at higit sa lahat, lumilikha ng mga bagong compound na 50 beses na mas malakas kaysa sa hilaw na bawang. Napatunayan ng mga scientists sa Japan na ang black garlic ay may S-allyl-cysteine, polyphenols, at flavonoids na mas mataas kaysa sa puting bawang. Ito ay antioxidant, pinoprotektahan ang kidney cells, pinapabagal ang pagtigas ng glomeruli, fibrosis, at nagpapababa ng kolesterol. Ibig sabihin, nakakapagpahinga ang bato, nababawasan ang trabaho ng puso, dumadaloy ng magaan ang dugo, at humahaba ang buhay. Sa tradisyonal na medisina, ang black garlic ay tinatawag na yin within yang. Napanatili nito ang init ng bawang. Pero naging mabait at madaling gamitin, bagay sa mga matatanda, may mahinang tiyan, high blood, o nagpapalakas galing sa sakit. Nagdadagdag ito ng enerhiya, ki, nag-aalaga ng dugo, at nagpapataas ng resistensya. Paraan ng paggamit, napakasimple. Tuwing umaga, kumain ng 1,002 butil ng black garlic pagkatapos kumain. Pwedeng nguyain, direkta lasang, matamis na prunes, o isabay sa oatmeal, yogurt o saging. Kung low blood pressure, pwedeng sabayan ng isang kutsaritang honey
para dagdag enerhiya. Kung gusto ninyong gumawa sa bahay, ilagay ang native na bawang sa rice cooker, iset sa keep warm mode sa loob ng 14,040 araw, depende sa recipe, hanggang umitim, lumambot at tumamis. Paalala, medyo matagal at maamoy ang prosesong ito. Naalala ko si Lolo Tonyo sa Davao, 73 anyos, na laging pagod at ihi ng ihi. Matapos kong turuan gumawa ng black garlic, kumain siya araw-araw. Pagkalipas ng 2 buwan, sabi niya, normal na ang pag-ihi ko. Isang beses na lang sa gabi. At ang nakapagtataka, ang talas na ng isip ko at gumanda ang memorya ko. Iyan ang epekto ng black garlic. Hindi lang bato ang pinapalakas, kundi pinapabagal ang pagtanda ng buong katawan. Paalala lang, kung may mataas na lagnat, nagtatae, o sobrang hina ng tiyan, kumain lang ng isang maliit na butil at gawin ito pagkatapos mag-almusal. Kahit natural, malakas ang bisa nito kaya 1,002 butil lang ay sapat na. Alam nyo ba? Sa Japan, may kasabihan. Kapag lumiwanag sa loob, malinis ang dugo, pahinga ang bato, at malinaw ang isip. Naniniwala ang mga Hapon na ito ay hiyas ng mahabang buhay, hindi dahil mahal ito, kundi dahil inaalagaan nito ang buhay sa pinakanatural na paraan. Binubuo nito ang pilosopiya ng mga Asyano. Gamitin ang katahimikan para alagaan ang katawan, gamitin ang init para alagaan ang bato, at gamitin ang pagiging regular para alagaan ang buhay. Naniniwala ako na kung gagawin ninyo ang tatlong ito, bawang at honey, para painitin ang bato, hilaw na bawang para linisin ang dugo, at black garlic para pahabain ang buhay, hindi lang gagaling ang inyong bato, kundi magiging magaan, payapa, at matatag ang inyong buhay. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe sa Kalusugan. Lahat para linggo-linggo ay makapagbahagi pa ako ng mga sikretong napatunayan ng siyensya para sa malakas na bato, payapang puso, at masayang diwa. Tandaan, ang bawat butil ng bawang ay isang patak ng biyaya. Kailangan lang nating malaman gamitin at uusbong ang biyaya sa bawat paghinga. Karagdagang tips at iba pang paraan. Mga minamahal, bukod sa tatlong pangunahing paraan, marami pang ibang paraan ng paggamit ng bawang na nababagay sa iba't ibang kondisyon ng katawan. Inihaw na bawang. Kasama ang balat. Paborito ito ng marami sa probinsya. Ihawin ang 2003. Butil ng native na bawang sa kawali. Mahina ang apoy hanggang bumango at lumambot ang loob. Kainin ito pagkatapos ng hapunan. Nakakatulong ito painitin ang bato, alisin ang lamig sa paa at kamay, at pampahimbing ng tulog. Dahil luto, hindi ito maanghang at ligtas sa tiyan. Bawang sa sinaing, steamed garlic. Kapag nagsasaing, ipatong ang 3,004 na butil ng bawang na binalatan sa ibabaw ng bigas. Ang init ng kanin ang magluluto rito. Malambot, manamis-namis, at madaling tunawin. Bagay sa mga may acidic na tiyan o GERD. Nakakatulong ito sa panunaw at pampainit ng tiyan. Bawang sa suka, pickled garlic. Vinegar. Para sa mga may fatty liver o manas. Ibabad ang bawang sa suka, vinegar o apple cider vinegar ng 10,015 araw. Kumain ng tuong butil tuwing umaga. Ang asim ng suka at bango ng bawang ay nakakatulong magtunaw ng taba at linisin ang sistema. Bawang sa olive oil. Para sa mga may sakit sa puso o mahina ang sirkulasyon. Dikdikin ang bawang at ibabad sa olive oil ng 2 sa linggo. Gamitin ang mantika sa salad o tinapay. Maganda ito sa puso at ugat. Nakikita nyo, walang iisang paraan na pinakamagaling. Ang bawat katawan ay parang sariling hardin. Ang mahalaga ay ang pagtitiyaga at pakikinig sa katawan. Ang tamang paggamit ay gamot. Ang maling paggamit ay lason. Kapag naintindihan natin ang katawan, ang kalikasan ay magiging pinakamatalik nating kaibigan. Bahagi 6.
tamang pagpili, pagtabi, at paghahanda ng bawang. Mga minamahal, ang bawang ay nagiging tunay na gamot lang kapag tama ang pagpili at paghahanda. Ito ang mga dapat tandaan. Pagpili. Piliin ang native na bawang, bawang Tagalog. Maliit, siksik, manipis ang balat, at mabango. Ito ay puno ng alisin. Iwasan ang malalaking imported na bawang Chinese garlic na mataba pero walang lasa at mababa ang bisa. Iwasan din ang mga bawang na basa, inaamag, o tumutubo na sprouted dahil nawawala na ang bisa nito at maaring may dalang toxins na masama sa atay. Pagtabi. Huwag ilagay sa ref. Ang moisture sa ref ay nagpapatubo ng molds. Ilagay sa basket o net bag sa lugar na mahangin at tuyo. Mas mainam na bumili ng kaunti pero sariwa kaysa marami pero bulok. Paghahanda. Ito ang pinakaimportante. Kapag dinikdik ang bawang, maghintay ng 10,015 minuto bago iluto o kainin. Ito ang oras na kailangan para mabuo ang alisin, ang miracle compound. Kapag kinain o niluto agad, kalahati ng bisa ay nawawala. Bahagi 7. Mga paalala at iwas mali. Para maging kaibigan ng bato ang bawang, tandaan ang mga ito, huwag kumain ng gutom. Ang bawang ay mainit at maanghang, masakit ito sa walang laman na sikmura. Kainin 30 minuto pagkatapos kumain. Huwag pagsabay-sabayin. Huwag gumamit ng black garlic, honey garlic at raw garlic nang sabay-sabay sa isang araw. Pumili lang ng isa na hiyang sa inyo at gawin ng regular. Magsimula sa kaunti. Sa mga may low blood o mahina ang tiyan, magsimula sa kalahating butil. Mas mabuti ang kaunti, pero tuloy-tuloy. Tubig. Uminom ng sapat na tubig isalaan asa, 2 asinine, 2 litro, araw-araw. Ang tubig ang partner ng bawang sa paglalabas ng lason. Kapag kulang sa tubig, mahihirapan lalo ang bato dahil malapot ang dugo. Mga minamahal, bilang pagtatapos, nais kong mag-iwan ng isang munting mensahe. Kapag pinag-uusapan ang kalusugan, madalas nating iniisip ang mamahaling gamot o malalaking ospital. Pero ang totoo, ang kalusugan ay nasa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Ang pag-aalaga sa bato ay hindi kailangang maging komplikado. Ito ay nasa pakikinig sa katawan, pagkain ng tama, pagtulog sa oras, at pagpapanatiling magaan ang kalooban. Ang mga simpleng bagay tulad ng isang butil ng bawang, isang kutsarang pulot, at isang basong tubig ay mga himala na tahimik na ibinigay ng Diyos at kalikasan. Dahil ang pinakamabisang gamot ay hindi laging nabibili sa botika, kundi nanggagaling sa simpleng hapagkainan, sa ngiti, at sa pusong marunong makontento. Sabi ng matatanda, kapag payapa ang isip, payapa ang bato. Kapag payapa ang bato, malakas ang katawan. Marami na akong nakitang pasyente, mga nagdadialysis, mga hindi makatulog, mga pagod na nang matutunan nilang mag-isip ng mabuti, magbawas ng alalahanin, at mamuhay ng dahan-dahan, ay unti-unting bumalik ang lakas sa natural na paraan dahil ang katawan ay salamin ng kaluluwa. Ang isang butil ng bawang ay nagpapainit ng katawan, pero ang isang ngiti tuwing umaga ay mas nagpapainit ng puso. Ang pagtanda ay hindi katapusan, kundi pagkakataon para namnamin ang bawat sandali. Huwag matakot sa sakit. Huwag matakot sa oras. Ipagpasalamat natin na nagising pa tayo at nakikita ang liwanag. Kung ang bawang ay gamot sa katawan, ang pagiging kontento naman ang gamot sa puso. Ang taong kontento ay hindi pagod sa kasakiman, hindi naiinitan sa galit. Sila ay natural na malusog at mahaba ang buhay. Hiling ko na kayo ay mamuhay ng simple, kain ng sapat, salita ng tama, tulog ng wasto, at hayaang payapa ang puso. Hayaang maging kaibigan nyo ang bawang at pulot sa inyong paglalakbay. Ako si Dr. Maria Reyes. Nagiiwan sa inyo ng mensahe, mamuhay ng simple, mag-isip ng mabuti, at hayaang magpahinga ang katawan dahil minsan, ang pagiging simple
at pagpapasalamat ang pinakamalakas na gamot sa pagtanda. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring pindutin ang subscribe sa Kalusugan Lahat at i-click ang notification bell para lagi tayong magkita linggo-linggo. Hangad ko ang inyong kaligtasan, matibay na bato, at pusong kasinggaan ng ulap sa taglagas. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.